So, yung update po ng case natin ng African Swine Fever dito sa Region 1, ang last case po natin is last January itong taon na to at na-control din naman kaagad. So far wala naman na tayong mga reported cases dito sa Region 1 ng African Swine Fever sa 4 na probinsya po natin. So yun po yung update ng African Swine Fever natin. Siyempre, in-implement pa rin po natin yung protocols natin, especially yung biosecurity sa mga backyard natin at sa mga commercial natin para ma-prevent nga yung pagsulpot na naman ng ASF dito sa Region 1. Actually, ma'am, yun nga po, may observation period nga tayo dyan sa case ng ASF po natin. So, from the last case ng ASF natin, yung date na yon, magbibilag na tayo ng 90 days observation period na sinasabi natin. Kung wala ng case na report, magkakandak ng ng magre-request ang LGU natin sa province natin, especially sa mga district veterinarian natin na mag-conduct ng sampling nga ng dugo, blood sampling. And then, isasubmit nga po siya sa laboratory natin for analysis or for testing. Kung nag-negative po yung samples natin for African Swine Fever, yun na nga po, si laboratory natin magsisend ng result sa Regional Field Office 1, and then gagawa kami ng report signed by the director, and then yun na nga po, for endorsement na sa central office. So dadaan muna nga LGU to province and then sa amin dito, and then i-endorse namin yung mga papers, review na papers kung okay siya papunta ng central office sa Bureau of Animal Industry, and then doon po ang BAI ang mag-aayos nga kung ready for next level na po yung yung progression natin, from red to pink to yellow, ganun po yun. So based on sa observation namin for the past 2 years, ma'am, lumalabas po itong ASF natin pag nag-start na po ang tagulan ulit. So dito sa Regional Field Office, dito sa Regulatory Division, nagpiprepare na naman kami ng mga supplies namin para pag umatake na naman itong ASF natin. Hopefully sana wala, pero yun ang in-expect namin itong tag-ulan na naman susulpot na naman yung ASF natin. Wala pang, yun na nga po, isang concern din namin, wala pang yung guidelines kasi ang medyo hindi maayos, kaya hindi matanggap ng mga hog raisers natin itong vaccine natin. Kaya nahihirapan kami kung paano i-introduce yung bakuna natin sa public, sa mga hog raisers natin, kasi nga may agam-agam din itong mga hog raisers natin kung yung nga po yung efficiency saka yung safety ng vaccine natin, kaya ayaw tanggapin pa ng mga natin, ng mga hog raisers natin. Actually, ma'am, mayroon tayong readily available naman ng vaccine basta may nag-request bakuna sa mga hog raisers natin. So, ang source po natin doon mismo sa Bureau of Animal Industry. So, wala pa po. May mga may mga willing na tatanggap ng bakuna nga natin on process po sa kung sakali. Pero so far Region 1 wala pa akong may mga nagsasabi na yung mga ibang malalaking commercial farm, pero hindi pa nila hindi pa lang dinideclare na nagbabakuna na nga sila ng ASF. Yes, kasi kung minsan may source din na sa black market, yun ang isang concern din namin, hindi namin alam kung approve ba yung mga bakuna na yun. Ang supposed to be ang mag-approve nga lang sa Food and Drug Authority lang. And then, yun nga po, at ang Bureau of Animal Industry nga lang po ang pwedeng mag-issue or mag-release ng mga vaccine na yun. So actually, itong panahon natin na on and off ang ulan, araw, uulan, siyempre, parang sa tao rin, usual lang namin yung mga flu, mga sipon-sipon, which may lead to pneumonia, parang gano'n, kung mahina yung resistensya ng
animals po natin. Hindi lang naman sa baboy, halos ganoon din sa ibang hayop. At talagang yung ito po yung magiging epekto ng ano natin, no, sa hayop natin. Siyempre, pag nagkasakit na, hihina yung pagkain, at may other infection pa na darating, doon po baka pwedeng ikamatay ng mga hayop natin. So, kailangan lang talagang bigyan natin ng maayos ng housing yung animals po natin, bigyan ng tamang pagkain, nutrition, tamang tubig, pag-alaga, at implement natin yung yung biosecurity natin sa area, sa housing ng mga animals natin para ma-prevent tong pagpasok ng mga bacteria o mga viruses natin. Then at the same time, siyempre yung mga caretaker din po natin, dapat i-implement nila yung yung kalinisan sa bakuran, and then hygiene na rin ng tao na nag-aalaga dun sa natin. Kasi hindi natin alam, baka yung tao na rin mismo nagdadala ng mga sakit dun sa bahay na o kulungan ng mga hayop natin. Sa mga kasama po natin mga mag-aalaga ng baboy, yun nga po, implement po natin yung biosecurity natin sa facility natin, bigyan ng tamang nutrisyon yung mga hayop natin, mga sa suplemento, especially ngayon nga on-off na nga yung tag-ulan, andiyan na naman ang tag-ulan, siguradong apektado po yung condition ng mga animals natin, kaya magbigay po tayo ng mga additional na supplements, mga vitamins, mga minerals, para tumaas po yung immune system ng mga hayop natin. Sana po ganun po yung gagawin natin para maiwasan yung pagpasok ng mga iba't ibang sakit sa mga hayop po natin. Sayang din naman.